Alright! Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapanalig sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. At syempre, magandang umaga din po sa ating po mga kapanalig na live nating kasama ngayon dito mismo sa Veritas Chapel. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan mga kapanalig, pwede niyo po bang batiin ang inyong mga katabi ng Happy New Year? Yes! Happy New Year mga kapanalig! Ito po ang ating unang kapanalig day ngayong taon ng 2025. Ayan mga kapanalig, magandang umaga din po sa ating po mga kapanalig na nanonood sa kanilang mga tahanan via Facebook page ng DZRV 846 ng ating pong kapanalig community at live din tayo napapanood sa Sky Cable Channel 211. Ayan sa mga kapanalig po na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating po mga social media account, maaari nyo pong i-like, i-subscribe ang ating pong social media. Ayan, i-search nyo lamang po ang ating pong kapanalig community at maaari nyo pong balikan dyan ang ating mga programa na isinasagawa ng kapanalig. Ayan, pero syempre bago po ang lahat ay marapat lamang na ang programang ito ay simulan po natin ng isang panalangin na pangungunahan ni Kapanalig Edgar Santiago. Inaanyayahan po na ang lahat na tumayo at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Simulan po natin ang ating panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa araw pong ito ay lubos na nagpupuri at nagpapasalamat kami. At salamat po sa bagong taong ito, 2025. Nawa sa simula ng taong ito ay patuloy po ninyo kami nga gabayan, patnubayan. Punuin niyo po kami ng pag-asa sa taon ng pag-asa. At punuin ang kagalakan ng aming puso sa aming ginagawang paglilingkod sa iyo, sa aming pamayanan, sa aming pamilya at sa simbahan. Salamat po Panginoon sa bawat isa at lahat ng mga kapanalig na naririto, gayon din ang mga nakikinig at nanonood. Patuloy po din silang pagpalain. Gayon din po ang aming tagapagsalita sa buwang ito, si Father Roji, na patuloy po ninyong gabayan, bigyan niyo siya ng katalinuhang nagmumula sa iyo. At nawa ang mga mensaheng ipababatid po niyo sa amin sa pamamagitan niya ay maging daluyan ng patuloy na kagalakan, pag-ibig at pananampalataya. Patuloy po niya kaming ingatan sa aming paglalakbay bilang isang lingkod at bilang isang kapanalig na umaasa at nananampalataya sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, maraming salamat po, Kapanalig Edgar Santiago. Ayan mga kapanalig, alam kong excited na ang ating mga kapanalig. Excited na po ba kayo? Yes naman. Ayan mga kapanalig. Alam niyo po ba, napakaganda ng ating pong spiritual topic ngayon. Ang spiritual topic po natin ngayon ay may temang may kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Ayan, ang ating pong guest priest speaker ay 19 years ng pari. Ayan, siya po ay seminar formator ng St. Paul of the Cross Theologate Seminaries, Quezon City. Ayan, naging member din ng Religious Congregation at 25 years ng Passionist. Nagtuturo din po siya sa Ateneo de Manila, Loyola School of Theology at Registered Guidance Counselor. Ayan, please welcome Reverend Father Roji Castellano. ko to, no? Kaya bear with me. First time ko na humarap sa camera on a global scale. Bear with me. Pero sanay naman na akong magturo sapagkat ako isang teacher sa Loyola at sa ibang mga institusyon. So maraming salamat sa Veritas sa pag-iimbita sa akin sa pamamagitan ni Parikoy, no? Siyang sapagkat kami magkalugar sa Bagong Silang, Caloocan at naimbitahan niya ako at bakante tayo at
masaya ako at narito ako sa inyo ngayon. No? Happy New Year! Merry Christmas sa lahat! Batiin natin yung ating mga katabi. Ayan, sa mga nanonood, batiin nyo yung mga kasama nyo. Merry Christmas, Happy New Year. Merry Christmas pa rin, right? Oo. Ayan, kumusta ang inyong Christmas? Kumusta ang inyong New Year? Masaya ba? Masaya, parang pagod? Naka-recover na ba sa mga pangangaroling, mga misa de Gallo? Ayan, punong-puno po tayo ng kagalakan ngayong bagong taon na ito. At ang topic po natin ngayong buwan ay may kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. Wow, may kagalakan. Okay. So, bago ko magsimula, gusto ko sanang i-present yung tatlong inaasahan natin, no? Pwede siguro nating i-flash sa screen sandali. Yung tatlong inaasahan natin pag matapos itong panayam na ito. Una ay mapalalim ang pangunawa sa biblikal na kahulugan ng kagalakan. Yung next slide natin, Crystal, please. Yan. Ikalawa, makapagnilay sa mga balakid at sa buhay paglilingkod ng mga kapanalig. So, una, titingnan natin ang biblical na pangunawa, biblical understanding of what joy is all about. No? Pangalawa, titingnan natin yung mga balakid. Ito yung mga killers, pamatay ng kaligayahan. No? Kasi maraming mga pumapatay sa kaligayahan natin. Amen ba? Amen. Oo. At pangatlo, pagbabagong loob sa paglilingkod, meaning renewal sa paglilingkod sa Panginoon ng may kagalakan. Hopefully, matapos ang ating pagpapanayam ngayong araw na ito ay ma-renew, no? Ma-renew ang kagalakan sa ating puso. Okay? Sige. Sa pagpapatuloy ng ating panayam, meron akong fa-flash sa screen. Ayan. I-assess natin dahil ako'y guidance counselor, gusto kong ma-assess yung ating mga kalagayan ngayon. Feeling scale, okay? Because when we think of joy, normally we think of a feeling, pakiramdam. Tama po ba? Sige, tingnan natin ang ating situation, feeling scale natin. Okay, merong scale dyan ng 1, 2, 3, 4, 5. 1 meaning, I am happy and confident. Wow, di ba? Masaya ka. Pangalawa naman, I'm feeling okay. Okay lang. Pangatlo, I'm a bit worried. Worried ka, marahil may financial problem, dumating na yung bill mo sa credit card, dumating na yung bill mo sa Meralco kasi ang dami mong Christmas light sa bahay. Di ba? Ayan. Yan. O kaya naman, ika-apat, I might need some time out soon. Parang kailangan ko ng self-care kasi exhausted ako, burnt out ako, pagod ako sa aking paglingkod sa aming kapilya, sa aming chapel. Kaya, I might need some time out soon. Kailangan kong magpahinga o manood ng sine. Ayan, di ba? Ayan. O kaya, ikalima, I'm very angry or worried. Ayan, medyo nasa dulo ng scale na ito. Medyo pagod, galit, no? At marami ka ng mga abalahin sa buhay. Sige, tingnan natin, i-assess natin ang ating sarili dyan. Saan tayo sa scale na yan? 1, 2, 3, 4, or 5. Okay. Sige ha, sa ating mga nanonood at nakikinig, i-assess din natin ang ating sarili. Nasaan tayo dito? Sa live, sa ating mga live audience. Sige, mga tita, mga tito, mga atit, kuya, mga kapanalig. Sige, sino dito ang 1? Taas nga kamay. Wow! Galing, galing. How about number 2? Ha? Meron ba tayo? Okay lang maging honest, ha? Walang judgment dito. Okay, may 2. Okay. Meron bang ikatlo? I'm a bit worried. May mga abalahin sa buhay. May mga, okay, thank you. Tanong ko nga, tita, kapanalig, ano po yung abalahin nyo ngayon? Ano yung wino-worry nyo ngayon sa araw na to? Bayaran. Kayo rin po ba sa mga nakikinig at mga nanonood sa atin ngayon? Meron po ba kayong mga bayaran? Like this Facebook account kung kayo po yung mga may malalaking bayaran ngayon. Totoo yan, ano? Bayaran. Wow. How about ika-apat? I might need some time out soon. Hindi ko muna kikitain ng aking asawa, ang aking mga anak. Pupunta muna ako sa aking mga magulang. O pupunta muna ako sa probinsya. Meron ba? Meron ba? O ikalima, I'm very angry or worried. Galit ako. Kasi hindi ako binisita ng mga mahal ko sa buhay. Hindi ako binayaran ng utang ng kumari ko na 48 years nang hindi nagbabayad. Hindi ba? Ayan. So, yan, yung feeling scale natin, ano? At madalas, kapag sinabi kasi nating feeling, no, inuugnay natin ito sa tinatawag na joy or kagalakan. Pero mamaya, madidistinguish natin mga kapanalig na ang joy at ang happiness ay magkaiba. Maaring magkaugnay sila,
pero hindi sila pareho. Okay? Titingnan natin yan mamaya. Now, sabi ni Pope Francis sa kanyang apostolic exhortation, ito yung kanyang unang exhortation or sulat na Evangelii Gaudium, na ang ibig sabihin ay the joy of the gospel. Number 6, sabi niya, there are Christians, meron daw mga Kristiyano whose lives seem like Lent without Easter. Anong ibig sabihin nito? Maraming mga Kristiyano na ang pagmumukha ay palaging Kwaresma at walang muling pagkabuhay. Tingnan nyo nga yung mga mukha ng katabi ninyo. Oh, meron bang ano dyan? Ano ba? Kwaresma ba o muling pagkabuhay ang mga mukha, mga kapanalig? Ha? Muling pagkabuhay? O nasa Biyernes Santo pa? Wala na, okay. Wala po, ang lakas, ano? Sige. So, ayan ang sabi ni Pope Francis sa kanyang sinulat, no? At importante, mga kapatid, na dapat tayong mga Kristiyano ay natural lamang na may pinagdadaanan tayo sa buhay. Amen? May mga abalahin tayo, may mga pangamba, marami tayong mga bakahan, no? Baka ganito, baka magkasakit, baka lalong sumakit ang aking rayuma, baka mas lalong lumabo ang aking paningin, baka mangaliwa si mister, no? Baka hindi na ako bisitahin ng aking mga mahal sa buhay. Yan, marami tayong mga bakahan sa ating buhay, kaya tayo nalulungkot, no? Pero, sabi ni Pope Francis, dapat ang ating buhay ay meron ding tinatawag na muling pagkabuhay, no? Hindi ito mananatiling Kwaresma, no? Ayan. So, kung titingnan natin ang ating unang inaasahan ay ang pag-unawa ng mas malalim sa biblikal na kahulugan ng kagalakan or joy. Bago pa lang, nasa Christmas season pa tayo, naalala natin yung mga figures, biblical figures, lalo na nung tawag nito, Misa de Gallo, Simbang Gabi. Sino yung naaalala yung mga biblical figures noon, nung Misa de Gallo at Pasko, syempre, na punong-puno ng kagalakan? Meron ba tayong naalala? Si Mama Mary, syempre, di ba? Naalala siguro natin nung Luke 1:28, nung siya'y binati ng Anghel Gabriel. No? Anong sabi sa kanya? Rejoice, no? Rejoice. Oh, ayan. So, ayun ang greeting, di ba? Rejoice, no? Magalak ka. Oh, di ba? Yung ibang mga greeting ng mga kumari natin nakakatakot, no? Bayad mo sa utang. Ayun ang, di ba? Nasa na? Yun yung mga greeting, no? Nakakatakot, no? Pero ang greeting ng anghel ay kakaiba. Ang greeting niya ay, magalak ka. Diba? Ayun ang greeting niya kay Maria sapagkat may maganda siyang balita. At ang magandang balitang ito ay na siya ay magiging ina ng tagapagligtas, no? Ina ng ating Diyos, kaya siya tinawag na ina ng Diyos, no? At hindi pa, meron pang isang image, no? Naalala ba natin si Elizabeth? Noong siya ay binisita ni Maria, alam nyo, itong si Maria, grabe yung kanyang paglilingkod sa kanyang pinsan na si Elizabeth. Alam nyo, mga around 2,400 ang taas, no, above sea level, ang lugar ni Elizabeth kay Maria. Si Elizabeth, nakatira siya sa Ein Karem sa Jerusalem, mga outskirt, no? Si Maria naman ay mga tawag nito, below sea level, mga 1,300. So imagine niyo yung taas ng kanyang lalakbayin, buntis pa siya noon. Hindi ba? Oo. Hindi lang sa taas, maging sa layo, no? Ang layo ng destinasyon ni Maria kay Elizabeth ay mga around 120 to 130 kilometers. Siguro mula rito hanggang sa Riaya, Quezon. Ang layo, hindi ba? Oo. Estimate lang yan. Ganoon kalayo. Wala pang Grab nun. Wala pang Move It. No, wala pang joyride, no? Mga lang yun, mga camel lang siguro, kabayo. And it took them a lot of days, no? Na maglakbay. At hindi lang yun. Doong panahon, wala pang masyadong mga pulis, maraming mga bandido, maraming mga tulisan na maaaring sila ay nakawan. So, ganoon ang layo, ang taas, ang paghihirap ni Maria para lamang mabisita, para lamang paglingkuran niya ang kanyang pinsan na si Elizabeth. Pero siya'y malugod na bumisita. No? Sabi nga sa Bible, Mary went in haste. Ibig sabihin, nagmamadali. At kapag ikaw ay nagmamadali, anong ibig sabihin nun? Excited ka. At kapag excited ka, ano yun? Masaya ka. Di ba?
Naalala nyo siguro mga kapanalig noong unang date ninyong mag-asawa, di ba? Nung nagliligawan pa kayo. Excited na excited ka, di ba? Tumingin ka pa sa iyong malabong salamin sa, di ba, sa kwarto, di ba? Pagtingin mo, pinapractice mo pa yung dialogue mo, no? Good morning, may mga pakit ka pang mga ganyan, di ba? Pinapractice mo sarili, excited ka sa mga damit, no? Sinusukat mo ka nung babagay sa'yo. You're so excited, hindi ka makatulog. No? Ganoon ka ka-excited because you know that you will be meeting someone who gives joy to your heart. Paghahandaan mo. Amen ba mga kapanalig? Ayan, ano? So ganoon ang karanasan mga kapanalig ni Maria. At nung bumisita siya kay Elizabeth, anong sabi ni Elizabeth? Anong nangyari? No? Sabi sa Luke 1:41, when Elizabeth heard Mary's greeting, the baby, sino yung baby na yon? Si John, no? Leapt in her womb and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Ay, grabe. Hindi lang si Elizabeth ang naging masaya. Ang naging tawag nito, naging maligaya. Sino pa? Mas malalim yon, hindi ba? Di ba? Kapag naalala nyo siguro nung kayo yung mga buntis pa, no? Nung namumuntis, tama ba yung term na yung namumuntis? Nung buntis mo kayo, o yung mga anak ninyo, nagdadalang tao, namumuntis, nagdadalang tao, ay, di ba, isa sa mga palatandaan, uy, sumipa yung baby, di ba? Lalo na kapag kinakantahan nyo ng mga paborito yung mga kanta, yung apat sa mga ganyan, ano? O yung iba pang mga sayaw na ganyan, pinapakinggan nyo ng mga TikTok music o whatever. Sumisipa ang bata, tama ba? Why? Because maligaya ang batang ito, no? So, naramdaman, alam nyo, sa mundo sa psikolohiya, ang bata po, kahit nasa sinapupunan pa lamang yan ng ina, ay mayroon ng pakiramdam. No? Kung ang nanay ay stress, nai-stress din ang bata. Kung ang nanay, sabi niya, hindi kita pinlano, hindi kita pinlano, aksidente ka lang, lasing lang ako nung binuo ka namin ng boyfriend ko, hindi kita katanggap-tanggap. Ang batang ito ay lalaki ng mayroong mababang self-esteem sapagkat siya'y nasa sinapupunan pa lamang, hindi na siya tanggap ng mga significant person sa buhay niya. No? Totoo yan mga kapatid, maraming mga literature na mga pag-aaral tungkol sa tinatawag na nung infant experiences, no? Yan. So, naramdaman ni Elizabeth, naramdaman ni Baby John talaga. Baby John, hindi pa baptist kasi bata pa siya, no? So, Baby John o si infant, fetus John, no? Sa sinapupunan ng kanyang ina. Okay. At anong nangyari, no? Pagkatapos no, 'di ba? Pagkatapos batiin ni Elizabeth, sabi niya, tawag nito, "Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Who am I that the mother of my Lord will visit me?" No? At anong sagot ni Maria? Luke 1:47, Magnificat. Ang puso ko'y nagpupuri sa Diyos. Magnificat. My spirit rejoices in God my Savior. 'Di ba? Yung pagbati ng kaligayahan ay nagdagdag ng kaligayahan. Namumultiply ang kaligayahan pala mga kapatid. Ngayon po, ang mga namumultiply, chismis. Madaling magmultiply ang mga chismis kaysa sa mga magagandang balita. Amen po ba, mga kapanalig? No? Totoo yan, no? Halimbawa, nakita mo yung kumari mo, no? Ano ba yan, si kumari? Meron na naman siyang ibang kasama. Porkit ang kanyang mister ay nasa ibang bansa. Ay talaga, nakita ko rin siya. Ito ba yung nakita mo na ganitong itsura? Hindi yun. Ay, Diyos ko, dalawa sila. No? Makikisama na makikisawsaw naman dito isang si kumari. Ay, hindi, iba pala yung nakita ko. Ay, naku, tatlo pala sila. Wow, babaeng walang pahinga si kumari, no? Ayan. Pero, kung titingnan, mabilis kumalat, mabilis madagdagan ang hindi magagandang balita. Kaya kung titingnan natin sa Facebook, titingnan natin sa social media, sa television, karamihang mga balita, mga negative. Kaya minsan, ako personally, umiiwas na ako sa mga ganyang mga bagay kasi toxic. Di ba? Minsan na-apektuhan, sometimes it can trigger also your anxiety. It can trigger your trauma. It can trigger a lot of things in your life. No? Kaya I prefer to, it's my, my preference na
bawas-bawasan ang pagpakikinig o panunood ng mga hindi magagandang balita. Kaya mga kapanalig, dito lang tayo sa Veritas. No? Kasi sa Veritas, magaganda ang mga balita dito ko sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ayan. Sige. Now, so sabi dito ni Maria, my spirit rejoices in God, my Savior. No? Now, halimbawa, fast forward tayo, no? Nung bininyagan na si Jesus, no? Sabi dito sa John 3:29, when Jesus begins His mission, John cried out, for this reason, my joy has been fulfilled. No? Sapagkat noong alala natin, ano bang purpose ni Juan na nagbibinyag, John the Baptist? He only prepares the way of the Lord. He is not the light, He only prepares for the light. Nung dumating na ang liwanag, sabi ni John the Baptist, tapos na ako. Kompleto na ang aking kaligayahan. Nagawa ko na ang aking responsibilidad. Hindi ba mga kapanalig, ganun din po tayo? Kapag nagawa natin ang ating mga responsibilidad, parang sinasabi natin, Lord, pwede mo na akong kunin. Napatapos ko na ang aking mga anak. Matapos akong magtrabaho, maglabada, matapos akong magturo ng mahabang panahon, magtrabaho sa ibang bansa, nakatapos ang aking mga anak, maganda na ang kanilang mga kalagayan at hanap buhay. Lord, you can now get me. Okay na ako anytime. Kaya ibibigay ko na lang ang sarili ko sa iyo, Lord. Mag-serve na lang ako as mother butler, as reader, Legion of Mary member sa aming simbahan. Maglilinis ako ng simbahan. Yan ang gagawin ko kasi handa na ako. Diba? Ayan ang kaligayahan na natamasa ni John the Baptist nung nagawa niya na ang kanyang responsibilidad. That's why he said, no? That's why he said, my joy has been fulfilled. Diba? Yan. So, ano pa? So si John the Baptist, no? Now, tingnan naman din natin ang mga mensahe ni Jesus. Maraming mga mensahe si Jesus. Pero sa John 15:11, sabi niya, no? Sa next slide natin, sabi niya, I have said these things to you so that my joy may be in you. Yun pala yung purpose, mga kapanalig, kung bakit siya nagbibigay ng mensahe sa atin, sapagkat gusto niyang ibahagi ang kanyang kaligayahan sa atin, and that your joy may be complete. Sapagkat ang kaligayahan ng tao na natatamasa ng tao o sa bagay ay hindi kompleto. Pero sabi dito ni Jesus, sinishare ko sa inyo, ibinabahagi ko ang kagalakan ko nang sa gayon mabuo ang inyong kagalakan. Come to think of it, my dear brothers and sisters, mga kapanalig. No? Maraming pagkakataon na akala natin ang ating asawa ang magbibigay ng tunay na kaligayahan. Minsan, pagising mo sa umaga, titingnan mo yung asawa mo sa kama. Ito pa yung pinakasalan ko noon. Wala nang ngipin, ang laki na ng tiyan. Wala nang buhok. Ang lakas pa humilik, naglalaway pa. No? Ito pa yung pinakasalan ko. No? Sigsisik ka. No? Sana hindi na lang ito yung pinakasalan ko. Sana yung nanligaw na lang sa akin, nagwapo, na mayaman. No? Ngayon, ang hirap-hirap, ang tamad-tamad, ang dami-dami pang kino-complain sa katawan niya. Hindi ba? Oo. And then we realize na kahit gaano pa ka-perfect ang ating husband, ang ating spouse, meron pa rin kakulangan. Maghahanap pa rin tayo ng ibang taong masasabi natin na wala doon sa katangian ng ating husband or ng ating asawa. Amen? Yan. Diyan nagsisimula po yung pangangalunya. No? Hinahanap natin ang mga katangian na wala sa ating asawa. Pero nalilimutan natin na isa o dalawa lang ang mga katangian na wala sa ating asawa, pero 95% more or less ang katangian na hinahanap natin ay natagpuan na natin sa ating asawa. Kaya lang ang hinahanap natin yung kakulangan. Ayan tayo hinahanap natin yung kulang. Amen? Kaya dapat magpasalamat sa inyong mga asawa. No, mamaya pag uwi po ninyo, no, o kung katabi mo ang asawa mo ngayon, nakikinig o nanonood, sabihan mo siya ngayon, love you. No? Ayan, nandito lang ako sa tabi mo, pagtitimpla kita ng kape, no? Lilinisan ko yung postiso mo palagi. Ayan, di ba?
Tutulungan kitang pumunta sa banyo, no? Ayan, no? Magkasama tayong tatanda. Di ba? Oo, mga mapuputi na ang mga buhok natin dito, no? Ayan. So, ayan. Pagbubuo ng kaligayahan at ito'y matatamasa natin sa Diyos lamang. Kaya nga tayo'y nagsiserve Hindi ba? Kaya nga, marami ka namang mga labahan pa sa bahay ninyo ngayon. I know. Meron ka pang mga hugasin dyan sa lababo ninyo. Magpapakain ka pa siguro ng mga pets ninyo o ng mga kababuyan ninyo. Mga baboy ninyo, no? Marami ka pa sigurong tatapusing mga responsibilidad. Pero bakit ka naglalaan ng panahon sa simbahan? Bakit ka naglalaan ng panahon para maglingkod sa inyong sa ating mga kapwa kapanalig? Sapagkat makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan, magpupuno ng kaligayahan ang kakulangan na natatamasa mo ngayon. Okay? Sige. Now, ano pa? Sabi dito sa John 16:22, kapag sinabi ba nating joy, kapag sinabi ba nating tayo'y may kagalakan, absolutely wala na ba tayong mararanasang mga kapighatian sa buhay? Agree ba tayo doon? Sino pa dito sa ating mga live audience? Kapag ikaw daw ay may kagalakan, hindi ka na makakaranas ng kalungkutan o problema sa buhay. Taas ang kamay. Wala. Hindi. Why? John 16:22 tells us, you will be sorrowful, but your joy will turn into joy. Mga kapanalig, marahil may mga nakikinig sa atin dito na nag-break up ngayong bagong taon. Ang saklap, di ba? Bagong taon, no? Tumatawa, ano ba yun? Ayan, di ba? Totoo yan, tinatawanan natin, pero masakit, di ba? Oo. O kaya naman, may bagong taon, nagpa-check up ka, na-diagnose ka. Meron kang diabetes, o kaya, worse, may cancer, terminal, stage 4. Di ba? Malungkot, mahirap sabihin na merong kaligayahan sa aking puso kapag meron akong hindi magandang karamdaman o merong brokenness na may pinagdadaanan ako sa aking buhay o sa aking pamilya. Amen? Mahirap, no? Pero John 16:22 tells us, no? You will be sorrowful, but your joy will turn into joy. Alam nyo, yung aking nanay ay she passed away of pancreatic cancer 2014, no? At sabi ng mga doktor, isa daw ito sa mga masasakit na mga cancer, no? At pag stage 4 na daw po ay talagang madali nang bibigay ang katawan, mga 3 to 6 months, and then you will be gone, mamamatay na po. At alam nyo, isa ito sa mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Pakiramdam ko, wala akong kaligayahan, wala akong ganang magmisa, sapagkat nanay ko ang sinusubukan. May mga tanong ako sa buhay. No? Sabi ko, Lord, bakit pa yung nanay ko? Bakit hindi na lang yung kapitbahay namin na masama ang ugali? Hindi ba meron tayong ganun, di ba? Parang, mabuti naman, inalay ko na nga sarili ko sa'yo, nanay ko pa, di ba? Bakit hindi lang yung kapitbahay namin na nagnanakaw ng kuryente? Na hindi nagbabayad ng tax? Bakit nanay ko pa, di ba? May ganun akong mga Pero alam nyo, minsan nga nakipag-bargain pa ako kay Lord. Sabi ko, Lord, sana naman Lord, taas-taasan mo pa yung buhay ni Mama kahit gawin mo namang 1 year. Kasi marami pa kami mga problema sa bahay na kailangang ayusin sa relasyon, no? Mga mana, parang ang daming yaman namin. Paso lang yun, mga paso. Yung maraming mga aayusin, particularly sa relationship. No? At isa sa mga nakatulong po sa akin ay yung aking debosyon sa Our Lady of Manawag. No? Shout out sa mga Dominicans. Every time, ayun po tinuro sa akin ng nanay ko, bata pa lang kami, kapag nagkakaroon siya ng problema sa buhay. Hindi ko pa nauunawaan yun kasi bata pa po ako. Every time na meron siyang sakit, every time na may pinagdadaanan, pumupunta kami ng Pangasinan. Way back mga 1986, wala pa naman hong T-Plex, wala pa namang ganyang kagandang daanan sa atin. So it took us like 6 to 7 hours bago kami makapunta doon. Mag-i-stay lang kami ng 1 hour, tapos babalik na uli kami ng Caloocan. Ganoon. Pero every time that my mom and myself would visit Manawag, mayroong miracle na nangyayari sa aming buhay, no? At sa kanya. No? So every time. So the last time na bumisita kami doon was nung 2014, nung nagkasakit si Mama. Alam nyo, nandun ako sa
gilid. Ang dami-daming tao po sa Our Lady of Manaoag. Kung kayo po yung nakapuntan doon, mga kapanalig, napakaraming tao. No? Hindi ako umakyat, pero doon lang ako sa corner. Pero pakiramdam ko, si Maria ay nasa harapan ko. Napakalapit niya sa akin at nakikinig lang siya sa akin. Alam nyo, nung sinabi ko kay Mama Mary, sabi ko, Mama Mary, pakibulong naman sa anak mo kahit ano lang, kahit i-extend ng kahit ilang buwan lang si Mama. Alam nyo? Nung matapos kong sabihin sa kanya yung aking pangamba, ang aking mga agam-agam, mga worry sa buhay, takot, no? Nagkaroon ng kagalakan sa puso ko. Alam yung kagalakan na nandun pa rin yung lungkot, no? Nandun pa rin yung pangamba, pero merong kapayapaan sa puso. At nung umalis ako, nung nasabi ko na, parang may bumulong sa akin na, anak, no? Si Mama Mary, anak, susubukan ko. So, parang may ganun ako narinig, susubukan ko na idulog kay Jesus ang iyong pangangailangan. Pero tanggapin natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa iyong nanay. No? Pero kampante ako nung panahon. May kagalakan. No? May kalungkutan pero may kagalakan sa kaibuturan ng aking puso. Mga kapanalig, hindi nagtagal ang aking nanay. Umabot siya ng mga 1 year. No? Pero deep in my heart, meron akong kagalakan sa aking puso na nasabi ko na, Lord, ganun pala, no? Kapag may mga pinagdadaanan, kailangan lamang ibigay, ialay, ihulog, ibigay sa Panginoon ang mga pangamba. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang ganda ng picture ng Our Lady of Manaoag, no? Ayan. No? Okay, ano pa? No, noong namatay si Jesus at siya'y nabuhay, sa John 20:20 says, after he said this, he showed them his hands and side. Ano bang nasa kanyang kamay at sa kanyang gilid? Ano ba yung naroon? Yung tanda ng kanyang pagpapakasakit, no? Oo. The disciples were overjoyed when they saw the Lord, no? Napuno ng kagalakan, no? At sa Acts 2:46, ito na yung buhay ng ating mga bagong mga Kristiyano, no? Sabi dito, Acts 2:46, they ate their food with glad and generous hearts. Ano itong food na ito? Eucharistia. Kapag sila'y nagpupulong, nagsasama, nagpapasalamat, when they break the bread and share the wine, anong nangyayari? Meron silang kagalakan sa kanilang puso at pagiging mapagbigay na puso. Di ba? Ganon din po tayo. Kapag tayo nakakatanggap ng Eucharistia, kapag tayo nasa Eucharistia, hindi po ba? Parang damang-dama natin ang Panginoon. Tinatanggap natin siya. Nagiging kabahagi siya ng ating pagkatao. They ate their food and with glad and generous hearts. No? Ano pa? Sa Acts 8:8, sabi dito, sa kabila ng napakaraming pagsubok na pinagdaanan ni San Pablo at ni Barnabas, ang kanyang assistant sa pagpapalaganap ng mabuting balita, there was great joy in that city. No? So, kung titingnan natin mga kapatid, sabi din dito further, no, sa susunod na mga slides, Acts 13:52, and the disciples were filled with joy and with the Holy Spirit sa kabila ng mga pagsubok na kanilang mga pinagdadaanan. Ay, yan po, no? So mga kapanalig, ito pala yung biblical experiences ng kagalakan. No? Ibig sabihin pala nito ay hindi nawawala ang mga pagsubok, no? Hindi nawawala ang mga kalungkutan, no? Pero naroon ang assurance, no? Ang assurance ng Diyos na ang Espiritu ay magbibigay ng kagalakan sa ating puso. Okay. Sige, I was instructed na mayroon daw break na mga 10 minutes, no? Mga kapanalig, no? Pwede kayong magkape muna diyan sa inyong sala or whatever, saan man kayo naroon sa mga nakikinig sa atin. Meron tayong 10 minutes na break. After ng 10 minutes na break natin, balik po tayo at ipagpapatuloy natin ang ating panayam. Hanggang 10:30 po ang ating panayam. Okay? So, after 10 minutes, balik po tayo at magkita-kita ulit tayo. So, enjoy your break po muna mga kapanalig. Ayan, maraming salamat po, Father. Ayan mga kapanalig, pasalamatan po muna natin ang ating mga kapanalig benefactor ngayong buwan ng January. Ayan, unahin na natin maraming salamat. Kapanalig Ruth Go, Loreto Garcia, Nora Dizon, Mercedes Nicolas,
Jenny De La Cruz, Adelaida Pasis, Nora Pangan, maraming salamat Kapanalig Enriqueta Patato, Genevieve Burns, Edita Jose, Josephine Buano, Lori Joaquin, Cynthia Bada, Glyceria Bogatan, Daisy and Dolores De Jesus. Maraming salamat Kapanalig Melita Barcelona, Carmelita Milet Ocampo, Rufina Jorge, Elpidio Javier, Florencia Bacolor, Arielin Bautista, Diana Ortega, Catalina Bellamide, Hernali Bellamide, Susie Jimenez, Edeline Valenton, Rose Haspe, Armosis Banes, Raymond Baloto, Rosa Barcelon, Christy Orbeta, Precious Orbeta, Bobin Panganiban, Veronica Lee, Annalisa Manalad, Teresita Revilla, Antonita Mata, Albert Vince Roy Manalad. Maraming salamat kinakapanalig Elaine Assumption Rodriguez, Dolores Tasig, Hilda Manuel, Mila Monti Calvo, Linda Tan, Amelia Maralit, Erlinda Mangiat, Maria Socorro City Hares, Luz Rulog, Sister Maria Aileen Villanes. Maraming salamat din kinakapanalig Concepcion Baluyot, Abigail Navarro, Lorena Valerio, Vivian Tan, Maria Rubina Maglangke, Manuel Mogato, at maraming salamat kay Kapanalig Amor Mantele. At yan po ang ating mga benefactor ngayong buwan ng January. Ayan, maraming pong salamat sa inyong walang sawang patuloy na pagsuporta sa Radio Veritas 846 at Kapanalig Department. Naway patuloy po kayong gabayan at ingatan ng ating poong may kapal. Ayan mga kapanalig, okay pa ba kayo dyan? Ayan, gising pa. Ayan mga kapanalig, sa atin pong mga kapanalig na nais pong magpaabot ng kanilang pledge of support sa atin pong DZRV Radio Veritas Foundation ay maaari po kayong magdeposito sa atin pong mga bank account. Nariyan po ang ating Metro Bank, BDO, BPI, PNB, Union Bank. Ayan, ang account name po natin ay DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. At syempre, meron din po tayong GCash account at nakapangalan po yan kay Miss Apple Ann Estrella. Mari po kayong mag-send ng inyong pledge of support sa numerong 0998-588-3660. At yan mga kapanalig, sa mga kapanalig po natin na nais pong magpaabot ng kanilang pledge of support, mari po kayong pick up ng inyong pledge. Yan, tuwing Monday po, meron po tayo dyang schedule. Ayan, sa Monday, no, schedule po tayo mga kapanalig. Tuwing Tuesday po, nariyan po ang Veritas sa Antipolo, Marikina, Montalban, Cainta, Taytay at San Mateo. Tuwing Wednesday po, nariyan po ang Radio Veritas sa Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, Parañaque, Cavite at Laguna. Ayan mga kapanalig, pwede po kayong magpa-pick up ng Thursday. Nariyan po ang Radio Veritas sa Makati, Taguig, Pasig, Mandaluyong, Pasay at Manila. Ayan, tuwing Friday po, nariyan po ang Veritas sa Quezon City South, Caloocan South. Tuwing Saturday po, nariyan po ang Veritas sa Bulacan, Navotas, Malabon at Valenzuela. At tuwing Sunday naman po, nariyan po ang Radio Veritas sa Quezon City, North, Caloocan, Novaliches at San Jose del Monte, Bulacan. Tumawag lamang po o mag-text sa numero 0998-588-3660 o sa numero 0917-621-1902 o tumawag sa ating telephone number 8925-7931-239 local 128-116-119-125-140 at 141. At maaari din po kayo mag-email sa ating veritaskapanalig@gmail.com. Ayan mga kapanalig, sa mga kapanalig po na hindi pa po miyembro at gusto magpamiyembro sa Kapanalig Community, maaari niyo pong i-text ang inyong full name
address, contact number, ang inyong birthday, ang inyong civil status at ang inyong parokya. Text lamang po sa numero 0998-588-3660 at sa ating pong Globe subscriber, maaari po kayo mag-text dyan sa ating 0917-621-1902 at i-email po sa ating pong verituskapanalig@gmail.com. Ayan mga kapanalig. Okay pa po ba kayo dyan? Gising na gising pa. Ayan, sa mga kapanalig po na nag-pledge po ng 1,000 pesos, makakatanggap po kayo ng polo shirt ng Kapanalig Community. Bagong-bago po nating item po na binibigay po ng Radio Veritas. Ayan po, makikita niyo po ang ating polo shirt sa inyong mga monitor. Lahat po ba kayo meron ng Kapanalig polo shirt? Wala pa yung iba. Ayan, sa ating mga kapanalig, mag-pledge na po kayo ng 1,000 pesos upang makuha ng ating kapanalig polo shirt. Ayan po, meron po tayong white at black polo shirt. Ayan. Okay na po ba siya? Ayan mga kapanalig. Ayan, may mga kapanalig po ba tayo gusto mag-intermission muna dyan? Ayan, picture daw po. Sabi po ni kapanalig dito. Ayan mga kapanalig, samahan niyo po kami sa ating programang Kapanalig Hour mamayang alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Kasama po ang ating resident kapanalig, ang kumpare nyo sa balat ng radyo, Brother Coy Lopez, at si Baby Love ng Radio Veritas, Miss Camille Moncal de la Cruz. Mapapakinggan po sa ating Pilon Veritas 846 AM station at mapapanood sa Sky Cable Channel 211, Facebook page ng DZRB 846 at sa atin pong Kapanalig Community. Yan mga kapanalig, kung kayo po ay hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating pong mga social media account, ay maaari po kayong mag-like, mag-subscribe sa ating pong Facebook page ng DZRB 846 sa ating pong Kapanalig Community. Ay maaari niyo po diyang balikan ang ating mga programa na isinasagawa ng ating himpilan. I-search niyo lamang po ang Kapanalig Community.
Ayan, tawagin na po ulit natin si Reverend Father Rogie Castellano. Yan, welcome back po sa ating lahat. Nakapagkape na po ba kayo? CR break? Ha? Ayan. Sila po. Sige. So, napag-usapan natin sa unang bahagi ng ating panayam ang biblical experiences of joy. Nakita natin ang joy na naranasan ni Maria, naranasan ni Elizabeth, naranasan ni John the Baptist nung siya'y baby, at nung siya'y naging adult na, nung na-complete niya na ang kanyang responsibility, my joy is fulfilled. No? At narinig din natin ang joy ng mga disciples when Jesus resurrected from the dead. Nakita din natin ang kaligayahan ng mga unang ng mga early Christians, no, na sa kabila ng mga pagsubok na kanilang mga pinagdadaanan ay patuloy ang kanilang paglilingkod, meron pa rin silang kagalakan. Ngayon tingnan po natin mas palalimin po natin ang ating pangunawa sa joy o kagalakan na tinatawag. Merong isang psychologist, he's the founder of positive psychology by the name of Martin Seligman. Sabi niya, ang joy daw ay equivalent to well-being. No? Well-being. At ang well-being na ito ay may 4 na aspeto. Ano ang aspetong ito? Ano-ano ito? Una, pero itong tinatawag na positive emotions. Kapag sinabing positive emotions, masaya ka, magaan ang pakiramdam, ano pa, may kapayapaan ng puso, yan, di ba? At positive emotions, no? Pag sinabing positive emotions, parang, ano ba, may positive emotions po ba kayo ngayong New Year? Ano ba? Nay, ano po yung sa inyo? Oo, masaya ka ba ngayon? Masaya ka na nakikita mo ang mga tao na masaya. Totoo yun, di ba? Oo. Parang tayong mga magulang po, hindi ba kapag makita natin na stable ang ating mga anak, masaya sila, masaya na rin tayo. No? Yan. Positive emotions. No? At hindi lang yan, meron ding aspeto na tinatawag na relationships. Kapag may kagalakan daw po sa ating puso, kabahagi nito ay maganda rin po ang ating relationship, relasyon sa bawat isa. Hindi pa pwedeng masaya ka pero palagi kang nangang-away ng kapitbahay. Mga kapanalig nating nanonood at nakikinig, di ba? Kung ikaw ay may kaligayahan sa puso mo, hindi ka dapat na nagbabash, di ba? Mahilig tayong mambash. Napansin niyo po ba 'yon, no? Bashing sa online, di ba? Oo. So, hindi rin pwede na ikaw ay may kagalakan sa puso mo, pero palagi kayong nag-aaway ng mister mo, ng mga anak mo, ng mga kapwa kapanalig mo, ng mga kapwa sa simbahan, palagi kang critical sa mga kasamahan mo sa kapilya, o sa simbahan, o sa kaopisina. Hindi pwede yun. No? Sabi ni Martin Seligman, kapag ikaw ay may kagalakan sa puso, nakikita rin ito sa klase ng relasyon na mayroon ka. No? Ayan. Ano pa? Ang ikatlong bahagi o aspeto nito ay tinatawag na meaning. May kahulugan. No? May kahulugan ng ating paglilingkod. Kasi pwede naman naglilingkod ka pero walang kabuluhan. Amen po ba? Pwedeng naglilingkod ka lang pero meron ka palang vested interest. Tatakbo ka palang barangay captain. Diba? Oo. Tatakbo ka pala bilang senador. No? Ngayon po mga kapatid, ayoko maging political na global pala tayo ngayon. Pero napapansin ko po, madami pong mga caring na mga individuals ngayon. Sa daanan po, nagdadrive ako, may mga poster, may mga malalaking mga tarpaulin. Ingat ka, may gano'n, concerned ka sa akin, di ba? Napansin niyo po ba yun? Meron kayong mga nakita ba? Ingat ka, sana makauwi kayo sa bahay niyo ng ligtas. Talaga concerned, di ba? Ang sarap pakinggan. Sana totoo, no? Sana totoo ito hanggang nang mahalal sila, no? Pero, yun, no? May kahulugan. Pwede tayong mag-serve, pero maaring personal vested interest lamang. Pero kapag sinabing service, meron itong kahulugan sa atin. Bakit tayo naglilingkod? Sapagkat may kahulugan ito sa atin. Nagbibigay ito napupuno nito ang kakulangan sa ating puso. Kaya tayo naglilingkod. Maaga tayong gumigising. Kaya para tayo magsimba at maglinis at maglaba ng mga linens, ng mga damit ng mga pari. Tayo nagko-contribute para sa social action nating mga kapitbahay natin, mga kasama natin sa parokya, mga nasunugan o nabahaan na
kahit wala tayong pera, kahit meron tayong problemang pinansyal, tayo ay tutulong. Why? It's because may kahulugan sa iyo, kahulugan sa atin, ang paglilingkod sa ating kapwa. Kaya nga mga kapanalig, kahit tayo may mga pinagdadaanan sa buhay, kapag meron kang tinatawag na kaligayahan sa iyong puso, kahit ikaw ay may pinagdadaan ng mabigat sa buhay, may kahulugan yan. Amen? Ang founder ng mga Jesuits, hindi po ako Jesuit, pero ang founder ng mga Jesuits si Saint Ignatius of Loyola, meron silang motto. Ang motto nila ay, finding God in all things. No? Ibig sabihin, makita ang Diyos sa lahat ng bagay. No? Kapag ikaw ay nagde-discern, nagdadasal, makikita natin ang Diyos kahit sa kahirapan. No? Makikita natin ang Diyos kahit sa kahirapan. Hindi po natin niro-romanticize ang kahirapan. Ang sinasabi natin dito ay kahit sa kapighatian, makikita din natin, mas mararamdaman natin, mas makikita natin ang Diyos sa ganoong karanasan. No? So, ayan po, meaning. Tanong ko sa inyo bang paglilingkod sa inyong pamilya, meron po ba itong kahulugan? O napipilitan ka na lang dahil responsibilidad mo lang ito? No? Sa inyo pong pagiging miyembro ng kapanalig, dahil lang ba masarap ang pakiramdam na meron tayong GC as kapanalig, di ba? Update. O it's because may meaning sa'yo every time na nakikita mo ang iyong mga kapwa kapanalig. Di ba? Alam mo na ang mga taong ito ay hindi perpekto, pero naniniwala ka na ang kanilang paglilingkod ay tapat. Ang kanilang paglilingkod ay galing sa kaibuturan ng kanilang puso. May kahulugan. No? Ika-apat, merong tinatawag na sense of accomplishment. Kapag meron tayong kagalakan sa ating puso, ang ika-apat na aspeto ay merong sense of accomplishment. Meron kang nagawa sa buhay. No? Di ba ganun din naman sa atin, ano? Kapag meron tayong nagawa sa buhay, nakapagtapos tayo ng ating mga anak, parang, ang sarap ng pakiramdam. Di ba? Marami tayong mga sakripisyo. Minsan, hindi inuuna na nating bilhan ng sapatos ang ating mga anak, no? Mga kapanalig. Kahit ang sapatos natin ay nakangangana. No? Ilang beses na nating pinapatay sa Mr. Quickie. No? Ilang beses na nating nilalagyan ng rugby para lamang makasave tayo, para makabili ng sapatos o ng damit na pangangailangan ng ating mga anak at mahal sa buhay. Ganoon kalalim ang kahulugan ng ating mga sakripisyo, at iyon ang ating sense of accomplishment. No? Sabi ng isang mental health advocate na si Matt Sosnowski, sabi niya, ang joy o ang well-being comes from the inside out. Nagmumula sa loob palabas, no? Rather than outside in. Di ba? Nagmumula sa loob palabas, hindi sa labas papasok. Bakit kaya? Bakit po kaya mga kapanalig? Sapagkat kung ang kaligayahan ay nanggagaling sa labas, ibig sabihin nagiging temporary lamang ito. Halimbawa, okay, ano ba yung halimbawa, may mga Christmas lights sa labas, external, ang sarap-sarap ng feeling, parang Christmas, di ba? Oo. Halimbawa, nakapanood ka ng magandang pelikula, no? Napanood mo, ang ganda-ganda, no? Nagbigay sa iyo ng kaligayahan. Galing ito sa labas, papasok. Pero kapag, kasiyahan yan, no? Pero kapag sinabing joy or well-being, it's inside out. Something that comes from within that goes out. Yan. Ano ba? Sabi pa rin ng isang mental health advocate, sabi ni Daniel Boscalion, joy is the ability to affirm the goodness of life even in the midst of sorrow. Meaning. No? May meaning. Kaya nating i-affirm na maganda ang buhay kahit nasa gitna tayo ng mga kapighatian. No? Napakaganda. Now, tingnan natin ngayon ang kaibahan ng joy or happiness. May pagkakapareho po ba sila? O may pagkakaiba? Tingnan natin. No? Sige. Ano pa yung tinatawag na joy or happiness or kagalakan o kasiyahan? Kapag sinabi nating joy is seeking meaning and purpose in life. Nabanggit na natin ito kanina. Halimbawa, mag-serve ako kasi nabibigay ito ng kahulugan sa akin. Nag-serve ako dahil gusto kong i-offer kay Lord yung natitirang taon sa aking buhay. No? Nag-serve ako kay Lord kasi the Lord has blessed me so much. Now, I'd like to share these blessings to others. No? Yung iba po sa atin, nauunawaan ko, nag-serve kay Lord
sinasabi natin, Lord, mag-serve ako kapag retired na ako. At nung retired ka na, medyo limited na yung movements mo, medyo malabo ng paningin, at kakaunti na lang ang panahon natin para kay Lord, no? Huwag na po natin hitayin, mga kapatid, na mag-retire bago po tayo maglingkod kay Lord. Ngayon pa lang, tinatawag ka na ni Lord. No? Oo. Father, dami-dami ko pa kasing responsibilidad. Hindi po nawawala ang responsibilidad sa buhay. Tama po ba? Hindi nawawala yan. Kung ikaw ay mag-retire, magkaroon ka ng anak, magkaroon ka ng apo, anong responsibilidad mo? Apostolate. Pag-aalaga sa mga apo. Di ba? Walang katapusan yan, di ba? O minsan yung mga anak nyo po, hindi ba kahit gusto nyo nang mag-serve kay Lord, pero dahil may mga apo ka, hindi ka tuloy nakaka-attend ng prayer meeting ninyo sa inyong mga Legion of Mary gathering or whatever. Kasi may apo ka, hindi ba? Minsan yung mga anak po ninyo, minsan inaano pa kayo, may emotional blackmail pa, di ba? Oh, ma, yung apo nyo po, namimiss na kayo. Ay, yung pala magpapaalaga lang. No? May lakad kasi ang mga magulang, no? Ayan, tama. Minsan wais din ang mga anak, no? Pero tayo naman mga lolo at lola, masaya naman po tayo doon, no? Pero joy is seeking meaning and purpose in life, while happiness is seeking pleasure and comfort. Diba? Seeking pleasure and comfort. Hindi po sinasabi na negative ang happiness, ha? Hindi, kino-compare lang po natin sila, pero hindi po natin sinasabi na bad ang happiness. No, hindi po. Sinasabi lang dito na mukhang mas malalim ang joy. No? Pero ang happiness is something that is something pleasurable and comfortable. Diba? Siyempre, kung halimbawang matutulog ka, happy ka kasi air condition ang kwarto mo, di ba? Ang sarap matulog, di ba? Happy ka kapag mayroong halimbawang hot water, no? Sa shower, di ba? Parang gano'n. Hindi kayong nanginginig kasi wala kang hot. Pag nagubus kang ganyan, di ba? Nanginginig kang ganyan, di ba? Ang sarap ng pakiramdam kapag may mga comforts tayo sa buhay. Kung meron ka ng e-bike, ang sarap ng pakiramdam. Di ba? Kasi magmumotor ka na lang ng ganyan, di ba? Kumpara sa magko-commute ka pa, whatever. No? Joy is also what? An inner feeling, pakiramdam din ito, but happiness is an outward expression. Ibig sabihin, again, inside out. Di ba? Nagmumula ang joy sa puso at lalabas, at kapag pinakita natin ito, makikita ito sa ating mukha. Makikita ito sa ating gesture. Makikita ito sa ating aura. Di ba may mga tao na ayaw niyong makita? Ayaw niyong makita kasi negative. Pero po ba kayong mga nakikitang ganyan mga kapanalig? Ayaw niyo siyang makita, ayaw niyong makatabi sa upuan, ayaw niyong makatabi sa simbahan, kasi negative. Palaging critical sa nakikita sa liturhiya. Ano ba naman yung kinanta nila? Hindi namin maunawaan. Yung choir na yan, bakit naman puro parang nagko-concert palagi? Ganun, di ba? Hindi man lang kami nakakasabay. No? Marami tayong mga criticisms, di ba? Pero kapag tayo ay masaya, nakikita po yan sa ating pagkatao. Amen? Yung ikaw ang nag-a-attract ng attention, no? Nag-a-attract ng positive energy, ay gusto kong makasama yan kasi ang sarap-sarap kausap. Di ba? Compare sa mga taong palaging negative. Ayoko makausap yung mga taong ganyan. Negative masyado. No? So joy is an inner feeling, but happiness is an outward expression. Meron kang kaligayahan sa puso, anong gagawin mo? Manlilibre ng sine. Di ba? O kaya magdo-donate sa ating social responsibilities. No? Meron mga nasunugan, masaya ka, magdo-donate ka. Maligaya ka sapagkat the Lord has blessed you, mag-share ka ng biyaya mo. Outward expression. Your generosity is an outward expression of your joy. Okay? Ano pa? Halimbawa naman, sa mga mag-asawang mga naririto ngayon, sa mga naririto po sa ating live audience, may mga asawa po ba tayo? Taas nga ang kamay. Patay na? Kaya po mas masaya kayo ngayon. Oo. May ibang joy yun, di ba? Malungkot, nawala, pero may joy din kasi parang dumating siya sa buhay mo and you're never the same again, di ba? Char, totoo ba yun? So, halimbawa, sa mga mag-asawa, di ba? May kaligayahan ka nung natagpuan mo ang taong mamahalin mo at minamahal ka. At an outward expression na yon, paglilingkuran mo siya, no? Ang bawat isa. Yung sweldo mo, ibibigay mo sa kanya. Outward expression. No? Ano pa? Ipagluluto mo siya ng mga paborito niyang pagkain. Di ba? Ano pa?
ihahatid mo siya sa trabaho, igagalang mo siya, i-affirm mo siya kapag yun, nakikita mong maganda siya at mapula ang lips, no? Sabi mo sa kanya, ang ganda-ganda ng lips natin, darling, di ba? I-affirm mo. Tama po ba? Oo. Kala natin yung mga maliliit na bagay na yan, hindi mahalaga, pero mahalaga po yan. No? Yung mapansin ka. Kasi may mga tao pong, mga lalaki pong manhid. Yung walang pakiramdam, nagpaganda ka na, nagpa-color ka na ng buhok, di ba? Ano ba yung copper? Anong color po yung tita? Burgundy o kaya brown, di ba? Alam niyo po ngayong New Year, punong-puno ang mga salon. Papariban, di ba? Ang dami mo nag-iwan. Nagpariband ka na, nagpaayos ka na ng kilay. Oo, nagpadagdag ka na ng talukap patawag dyan. Oo, ganda-ganda na. Ganyan ka na ng ganyan sa asawa mo. Hindi pa rin niya mapansin, di ba? Oo, bumili ka na ng bagong damit, umiikot-ikot ka na sa harapan niya. Hindi pa rin niya napapansin. Okay lang po yan kasi may mga ganyan talagang lalaki na hindi napapansin. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka mahal. Ganun, kaya nga importante na sabihin mo, ito yung tinatawag na love language, no? Ayon kay Gary Chapman na kailangan ipaalam natin sa ating asawa kung papaano natin mararamdaman na tayo'y minamahal. Kung tayo napupuno ang ating love tank na tinatawag, no? Pwede mong sabihin sa asawa mo na, Han, alam mo mas nararamdaman ko na mahal mo ako kapag ako'y pinagtitimpla mo ng kape. Act of service. Han, alam mo, mas nararamdaman kong mahal mo ako kapag ina-affirm mo ako, kapag pinupuri mo akong masarap ang luto ko, kapag malinis ang bahay, no? O kaya naman, Han, mas nararamdaman kong mahal mo ako kapag dalawa tayong nanunood ng Korean novela na paborito ko. Wow, Eddie, wow, di ba? Oo, Squid Game tayo dyan, mga kapanalig. Hindi ba? Quality time. Right? O kaya naman, Han, mas nararamdaman kong mahal mo ako kapag niririgaluhan mo ako ng paborito kong rosas, no? Na kulay itim. Kulay itim talaga. Yan, gifts. Yan, di ba? May mga taong nararamdaman na mahal mo siya kapag, kapag niririgaluhan ka. Di ba? Yan. Yan ang tinatawag natin mga love languages. Joy is an inner feeling, but happiness is an outward expression. No? Sabi pa ng psychologybank.com, continue natin, materialistic things can give happiness to a person, but spirituality gives joy. Again, hindi natin ninenegate ang mga material na bagay. Importante yung mga yan. No? Nakakapagbigay yan ng happiness sa atin. Amen? O, di ba? Pag may pera tayo, pag Christmas, ang saya, di ba? Tama po ba? O, ang lakas ng yes ni sister. No? Meron pong kapag may regalo sa iyo yung anak mo, binigyan ka, pambili mo ng bagong sapatos. Di ba? Ito pambili mo ng bagong motor. Wow! Sana lahat may pambili ng motor, no? Yan. Hindi natin sinasabi pong negative ang mga ito. Pero ang spirituality ay mas nagbibigay ng joy sa ating buhay, no? Maganda sigurong i-partner natin palagi yan, no? Mga material na bagay at samahan din natin ng spirituality. Balance po, ika nga. Okay, tuloy natin. Sabi pa, happiness is a state of being happy, but joy means satisfaction. Also, happiness can be felt by pleasurable activities like games. Halimbawa, nag-zumba kayo, no? O kaya may mga prizes, may natanggap kang regalo sa tawag nito sa inyong raffle, no? May mga taong malas sa raffle. Pero iba naman napakaswerte, no? Sa seminary namin, meron kaming Christmas party. Pero kaming pari na napakaswerte niya kapag nagbibingo kami. Usually Christmas, nagbibingo kami. Wala pong pera yon na hindi kami nagbibigay. Pero contribution kami sa prize. No? Kaya lumalaki. No? Yung pari namin na yon ay napakaswerte niya kapag nagbibingo. Last year siya ang nanalo. Nitong nakaraang Christmas party namin, siya na naman ang nanalo. Sabi namin, ano pang meron sa'yo? Ano pang bertud ang mayroon ka at palagi kang nananalo? Meron mga taong gano'n. Kaya masaya siya. Pero mas nakapagbigay sa kanya ng kaligayahan nung ibinahagi niya ang kanyang mga napanaluna at binahagi sa aming mga seminarista. Di ba? Na-multiply ang kaligayahan. There is joy, and the outward expression of that is what? Generosity. No? Kaya kayo mga kapanalig, kung kayo po ay tunay na masaya, mas magdo-donate po kayo sa Veritas. Ay, talaga pinromote. Amen?
Amen. Oo, sapagkat ang Veritas po ay maraming natutulungan, lalo na sa mga nangangailangan natin. Kaya po, lagi nyo pong isave nyo po ang account number ng Veritas para po ma-share po natin sa tamang bagay. No? Ayan. Ano pa? Happiness is temporary, okay, and lasts for a short duration of time. But joy lasts for a long time based on internal conditions. Mas nagtatagal ang joy. Ang happiness medyo lumilipas, pero ang joy ay enduring. Mas tumatagal. Okay. Ano pa? Joy endures hardship and trials and connects with meaning and purpose. Happiness is finding pleasure in any activity. So, basically, medyo activity-oriented ang happiness. Samantalang ang joy naman ay tungkol sa paghahanap ng meaning at purpose. Finally, joy cannot be observed by anyone. Kasi minsan, may joy ka pero tawag nito, hindi nakikita sa panlabas. Pero ang happiness ay nakikita ng outside person. Pero pwede mong ma-fake yung happiness. Pwede mong ma-fake ang smile. Tama ba? Pwede mong ma-fake na, ay, pangiti-ngiti lang yan, pero actually, may depression yan. Diba? Ayan nga mga kapatid, yung tinatawag nating, sapagkat para sa atin, sa society natin ngayon, kapag ikaw ay may mental health issues such as depression, anxiety, medyo may stigma tayo kapag pinag-uusapan natin ito. Ayaw natin itong harapin. Kaya ang ginagawa natin, post ng mga magagandang quotes sa Facebook, nagpo-post tayo ng mga magagandang activities natin sa Facebook, pero actually, deep inside, you are hurting. Deep inside, you are depressed. Deep inside, nasasaktan ka, malungkot ka. No? Kaya, we can fake it. No? Social media can project people na okay tayo. Tama po ba? Na masaya tayo. Di ba? Ano bang pinopost natin sa Facebook? Nag-Starbucks tayo. Hindi po natin pinopost sa Facebook yung naka 3-in-1 tayo. Di ba? Binubuksan natin yung 3-in-1. O kaya yung nag-ano pa tayo ng kapeng barako o ng mais o ng bigas. Hindi po natin pinopost yan. Pinopost natin yung mga the best. Because we want to project the world that we are happy and contented in our lives. Pero in reality, the more we put forth all these things forward sa Facebook or social media, actually, it tells us something of what's inside. Parang may kulang. Parang may kulang. Okay? Sige. Now, tingnan naman natin ito yung isa sa mga inaasahan natin, yung 5 common joy killers. Mga pumapatay ng kaligayahan sa atin, according to Jennifer Clark. No? Una, comparison. Kapag palagi po natin kino-compare ang ating sarili sa iba, hindi po tayo magkakaroon ng kaligayahan. Mas malaki yung TV ng aming kapitbahay, 50 inches. Bibili ka ngayon, mangungutang ka. No, sa home credit, pinromote pang home credit. No? Mangungutang ka o magpapaluwagan ka o whatever, no? Ayan, bibili ka ng 74 inches, 'di ba? Tapos nakita mo na naman ng kapitbahay mo, 80 inches ang binili. Wala, 'di ba? You always compare yourself, and every time you compare yourself, nakikita mo mga kapanaligang mga kakulangan sa buhay. Amen? Diba? Alam nyo, sa kultura nating mga Pilipino, natural lang yung karanasan nating mga anak na kino-compare tayo ng ating mga magulang. No? Amen? Diba? O siguro sa inyo, sa karanasan ko at least, no, si mama, yung nanay ko, madalas niya akong i-compare sa aking kapatid. No? Although ako yung kino-compare ng mama ko na medyo nasa good, parang side, no? Sabi niya, yung ate ko minsan medyo, hindi ko alam, baka nai-insecure siya minsan. Kasi ako academically medyo competitive, no? Sumasali ako sa mga extracurricular activities. Samantalang ang ate ko maganda lang. Hindi, ate, wag ka magalit sa akin. Maganda at matalino. Pero siguro hindi niya na develop 'yun kasi si mama masyado na siyang nakatutok sa akin. Parang ganoon. Parang sinabi na lang siguro ni ate, okay na akong ganito na lang anyway. Parang hindi naman ako nakikita ni mamang. Sama ko may ganun akong nakikita. Be careful tayo dun mga kapatid ha, mga kapanalig, kasi minsan nagbibigay tayo ng attention sa isang apo, sa isang anak, at hindi na natin nakikita ang iba. No? That can become a killer of joy sa ating mga anak o sa ating mga apo. Huwag nating i-compare. Madalas pa naman may ganyan tayong tendency. Tingnan mo nga yung kapatid mo, may
nakatapos na ng pag-aaral, may maganda ng hanap buhay. Samantalang ikaw, 10 taon ka na sa kolehiyo, hindi ka pa matapos-tapos. Ano pa talagang gusto mo sa buhay? Di ba? Oo. Oo. Ang dami-dami mo ng relasyon na pagdaanan, hindi ka pa, ano pa talagang hinahanap mo sa babae? Di ba? Kino-compare natin ang ating mga anak sa ibang nating mga anak. And that can kill the joy, not only our joy, but also the joy of our children. Mabuti pa yung kapatid mo, cum laude, ikaw wala. Palagi kang top 10. 10 lang kasi yung estudyante, kaya ikaw ang panghuli. Hindi ba? Oo. Comparison. Mga kapanalig, isa sa mga killers ng joy ay kapag palagi tayo nagko-compare. Pag nasa institusyon tayo, hindi ba? Minsan kino-compare din natin ang ating mga boss, di ba? Mas okay si father ganito, no? Si father, yung kora paroko namin, mas okay siya kasi mabait. Samantalang yung ngayon masyadong masungit, magtatanong ka lang, magkasalubong na yung kilay ni father. Di ba? Mabuti pa yung dating PPC president namin mabait, pero ngayon yung PPC president namin, kala mo kung sino, magtatanong ka lang, parang may power issues. Diba? Oo. So, kino-compare natin. And when we compare things, persons, that can kill the joy in us. Second, materialism. Ayan. Katulad nung sinasabi ko, ang mga material na bagay ay mahalaga, pero hindi sila importante sa buhay. Pinaka-importante. Mahalaga sila. Pero kapag sinabing materialism, parang extreme na to. Nagiging obsessed ka na sa mga material na bagay. No? That can, what? That can take away the joy in your heart. Ano pa? Anxiety. No? Anxiety. No? Ako po, Bisaya po ako. Nanay ko ay galing sa Leyte. Anxiety. Marunong po. Mga Bisaya ba dito sa atin? Mga taga Cebu, ganyan. Sa ating mga kapanalig, greetings po sa ating mga taga Visayas at Mindanao. Oo, mga Bisaya din ha. Maayong buntag ka ninyong tanan. Ayan. Pero, anxiety po ay may nagsabi sa akin, Father, ano po bang ibig sabihin ng anxiety? Dahil ako ay counselor, so ayun yung aking mga ano. Pero sabi niya, Father, meron po akong ibang definition ng anxiety. Sabi ko, ano yun? To help me understand. Sabi niya, anxiety po, ito po yung feeling kapag masaya ka. No? Kapag nakatanggap ka ng 13-month, kapag may bonus, binigyan ka ng leave, lalo na kapag ikaw ay kasambahay, sinasabi mo sa iyong boss, anxiety, di ba? Anxiety, di ba? Oo, Bisaya pala si Ate. Oo, si Ate. Anxiety, di ba? May 13-month ako. Ayan, oo. Hindi po pinuput ko in a negative form. It's only a joke. Bisaya rin po ako. Pero, di ba, pinatatawa ko lang kayo kasi inaantok na kayo. Anxiety, di ba? Anxiety is anxiety, di ba? Ha? Iba tumatawa lang, hindi alam. Ayan po. Yun, anxiety. Pag meron tayong anxiety, natural lamang po yung may anxiety tayo, no? Pero kapag ito po ay overwhelming, ang dami na nating mga kabalaka, marami na tayong mga pangamba, marami na tayong mga agam-agam, tayo ay natatanggal yung kaligayahan sa ating puso, no? Halimbawa, merong Christmas party, no? Pero dahil ikaw may anxiety sa pagsakay ng jeep, ayaw mong sumakay ng jeep. Hindi na lang ako aaten ng Christmas party kasi ayaw kong sumakay ng jeep. Di ba? That joy of the gathering of the kapanaligs is taken away because of your anxiety. Di ba? Oo. O kaya naman, ikaw ay may takot sa dugo, kaya ayaw mong magpa-check up. Ayaw mong magkaroon ng blood chem, dahil takot ka sa dugo. Ayan. Dahil tumataas lalo yung blood pressure mo, no? So, may anxiety ka. So anong ibig sabihin niyan? Ikaw ay may takot, no? Ikaw ay natatakot. Kaya, yun, nalaman mo, huli nang nalaman mo na meron ka palang diabetes, meron ka palang sakit sa, tawag nito, yung gout, yan, dami na pala. Yung liver mo pala ay masyado ng marami yung may fatty liver ka na, and so on and so forth. No? Anxiety can take away the joy in our hearts. No? So, again, ano pa? Bakit tayo anxious? Kasi kulang tayo sa pagtitiwala. Lack of trust. No? Bakit anxious ka kapag every time na ang iyong asawa ay may hawak-hawak na cellphone, nagtitext? Bakit? Kasi hindi mo alam kung sino tinitext niya. Baka tinitext niya yung kanyang high school na crush.
o yung kapitbahay, meron tayong mga anxiety. Kasi minsan, siguro marahil nasira na yung medyo nagkalamat na yung pagtitiwala. No? Ang hirap kasing ibalik po ng pagtitiwala, mga kapanalig, kaya wag po nating subukan na sirain yung pagtitiwala yan. Mahirap po. Mahirap ibalik. No? Kaya ang hirap ibalik ng relasyon. Kaya, ayun, lack of trust. Natatanggal, nawawala ang kaligayahan sa ating puso kapag tayo po ay walang pagtitiwala. Lalo tigit sa Diyos. No? Kapag wala po tayong pagtitiwala that the Lord will take care of everything plus our cooperation, then mawawala po ang ating kaligayahan. At finally, hindi ko po sinasabing ito lang ang last, marami pa. Pero at least, sabi dito, self-centeredness. Kapag tayo po ay palaging nakatutok sa ating sarili lang natin ang ating iniisip, no? Aaten ako ng kapanalig, anong makukuha ko dyan? Ganun, diba? O kaya magjo-join ako sa isang organization sa simbahan, anong makukuha ko dyan? Diba? Pabigat lang yan. Puro contribution lang. No? Puro envelope, yun. Puro solicitation lang, no? Wala akong makukuha diyan, no? Puro palabas, wala man lang puro pakabig. Puro pakabig, no? Self-centeredness, no? If we are self-centered, nalilimutan natin ang ating sense of service, no? Sense of community. Mahalaga pa naman po ang community sa atin, no? Mahirap pong mamuhay na ikaw ay Kristiyano at nag-iisa ka lang palagi sa bahay. Hindi ka nagko-cooperate, no? Umaattend ka ng misa, no? Pagkatapos nun, uuwi ka na, no? Alam niyo po, isa sa mga hinahangaan ko sa ating mga Protestant brothers and sisters, kilala po nila ang bawat isa. Kapag nawawala po sila sa kanilang worship, no? Hinahanap, no? Sister, bakit wala po kayo? 'Di ba? Ganun. Brother, ba't wala po kayo last service, 'di ba? Sa ating mga Katoliko, dahil ang dami po natin, kung wala siya, pakialam ko. Kung nariyan siya, okay lang, di ba? Marahil siguro dahil sa dami natin, no? Pero maganda rin po siguro na every time na umaattend tayo ng Mass, kasi at least may makilala man lang tayo, o kaya mag-smile man lang tayo sa mga katabi natin sa ano. Pag magpipis nga, minsan suplada ka pa, minsan suplado ka pa, di ba? Sa misa, ibigay natin ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Peace. Peace. Peace, peace. Peace, peace. Di ba? Oo, imbis na, no, maganda siguro, mutsa po kayo, ganun, di ba? Kinagagalak ko po kayong makita uli, di ba? Kaya nga may mga usher sa ating community ngayon, di ba? Ginagawa na nila ang mga role na yun, pero dapat, hindi lang sila dapat ang nagwi-welcome. Dapat ang bawat isa rin. Amen? Kaya gaganahan kang mag-serve sa parokya na, maabi-abihon or welcoming, no? Welcoming kasi nararamdaman mo na kinakailangan ka nila, bahagi ka sa kanila. Rather than, kailangan ka lang kapag Christmas, kasi may fundraising, magkakaroling, di ba? Pero kapag kailangan ka, ina-update ka, hinahanap ka, ang sarap ng pakiramdam. Amen? So my dear brothers and sisters, sige nga, ulitin nga natin yung mga common joy killers. 1, comparison. Pangalawa, pangatlo, ika-4, ika-5, self-centeredness. Okay, marami pa, pero ito lang yung ating pagdinilayan ngayon. Finally, mga kapatid, sapagkat magti-10:30 na, gusto ko lang tapusin ang aking panayam sa sinulat ni Pope Francis, Evangelii Gaudium. Sinimulan natin ito sa Evangelii Gaudium, tatapusin din natin ito sa Evangelii Gaudium. Sapagkat ang kanyang apostolic exhortation na ito ay tungkol sa pagpapahayag ng mabuting balita. No? At hindi ka pwedeng magpahayag ng mabuting balita kung ikaw ay Biyernes Santo palagi. Dapat may kasamang resurrection, the joy of the gospel. Sabi dito, no, sa number 6 ng Evangelii Gaudium, joy adopts and changes, but it always endures. No? Ito ay nagpapatuloy. Even as a flicker of light born of our personal certainty, kahit flicker lang, yung umaandap-andap lamang, hindi talaga yung malakas na liwanag o na ilaw, that when everything is said and done, nagawa mo na ang lahat, sabi ni Pope Francis, we are infinitely loved. Sino ang nagmamahal na ito? Ang ating Diyos. No? Kahit meron tayong nakikitang kakapiranggot na nagniningas na liwanag,
o minsan nga parang umaandap-andap at parang hindi nagbibigay ng inspirasyon, tandaan po natin mga kapatid, sinabi ni Pope Francis at sinasabi ito ng Diyos sa ating lahat mga kapanalig, we are infinitely loved. Let me end my panayam with a short story. Ako po ay nag-aral sa Estados Unidos ng 6 na taon at isa po sa aking mga apostolate ay yung Black Rosary. No? Every Wednesday, at least for 3 years, meron pong isang pangalanan na natin siyang Maria. Si Maria po ay isang maliit na babae po na nagdadala ng image ni Mama Mary every time na nagba-Black Rosary kami. Mas malaki pa po ang image ni Mama Mary sa kanya. Pero siya ang nagbubuhat palagi. Magaan lang naman po yun, hindi naman yung ganung kabigat. Pero malaki, no? At minsan kapag meron kaming sasakyan, yung sponsored na house, sinusundo kami kasama si Mama Mary, no? Kasama si Ate Maria. Pero may mga pagkakataon na kami po ay nagko-commute. Nagbabas kami. Dala-dala niya si Mama Mary. Minsan naawa ako, sabi ko, ate ako na po magbadadala. O minsan naman nagsasubway kami, nagtitrain kami. Dala-dala niya si Mama Mary. Sabi ko sa kanya, one time nung medyo winter at medyo nag-i-snow, walang service, medyo may problema yung bus, medyo delayed po yung subway. Nag-decide kami na maglakad na lang sa gitna ng snow. At sabi ko, ate, ang tagal-tagal nyo na pong ginagawa ito, ilang taon na po? Sabi niya, Father, 20 years, more than 20 years ko na po ginagawa ito. Every Wednesday po. Sabi ko, wow, every Wednesday. Sabi niya, Father, kahit anong season, bagyo, ulan, snow, ginagawa ko ito. Kaya nga sabi ko sa kanya, hindi po ba kayo nahihirapan ngayon, naglalakad tayo sa snow? Ay naku, Father, ang saya-saya kaya. Sabi niya, ang saya-saya kaya na dala-dala ko si Maria. Pag pakiramdam ko, pag malapit sa akin si Maria, malapit na rin sa akin ang Panginoon. Nagkikwento siya ng kanyang mga karanasan sa buhay. Sabi niya, alam mo, Father, for 20 plus years, malayo ako sa pamilya ko kasi undocumented po ako dito sa US. Hindi po ako makauwi kasi wala po ako mapapadala sa aking mga mahal sa buhay. Alam niyo po, Father, marami pong mga milestones sa pamilya ko, birthday nila. Meron pa nga pong namatay kong kamag-anak, nanay ko nung namatay. Pero wala po ako doon kasi kailangan kong manatili para may maipadala ako sa Pilipinas. At ngayon po, Father, after 20 plus years, nagkaroon na po ako ng paper. Pinangako ko sa sarili ko na uuwi ako at bibisitahin ko ang aking mga mahal sa buhay. Hindi ko po hinangad na magkaroon ako ng papeles, pero biniyayaan po ako ng Diyos. Sapagkat siguro nakita ni Maria na ako ay mas malalim ang kahulugan ng aking buhay kapag naglilingkod ako sa Kanya at sa Diyos. Mga kapanalig, tayo pong lahat ng mga naririto ngayon, ng mga nakikinig at nanonood at sa mga live audience natin, ano man po ang ating mga pinagdadaanan sa buhay, lalo na ngayong 2025, pagsubok, physical challenges, mobility issues, financial issues, relationship issues, ano man po ang ating pinagdadaanan, always remember that you are loved by God. Amen. Maraming salamat po. Salamat po sa inyong pakikinig at bago ko po tapusin ang aking parte, nais ko lamang pong i-promote, nagpaalam po ako sa ating tech booth. Meron po kaming concert na gaganapin sa January 11 sa seminary namin sa Quezon City sa Loyola Heights. This 7:30 p.m. Ang aming pong main act ay si Marvin Gayatgay. Isa po siyang Philippine Madrigal Singer alumnus. Kaibigan ko po siya sa New York at narito po siya sa Pilipinas ngayon na
may Balikbayan concert series siya. At sabi niya, Father, baka may fundraising po kayo. Willing po akong mag-volunteer. Ayan yun, yung joy na makikita sa panlabas. Kaya magpe-perform po siya sa amin. Kung gusto niyo pong bumili ng ticket o tumulong sa aming fundraising, kami po kasi ay magpapabakod ng seminaryo, binabaha po kasi kami. Kaya itong malilikom pong pondo rito ay para sa pagbabakod ng aming seminaryo. Nasa screen po ninyo ang QR code, pwede niyo pong i-screenshot yan mamaya. Kung gusto niyo pong tumulong o mag-donate, just get in touch with the contact persons or i-screenshot nyo lang po, i-scan nyo lang ang aming QR code. January 11, Saturday sa St. Paul of the Cross Teola Gate sa Varsity Hills, Loyola Heights, Quezon City. Kita-kita po tayo doon at maraming salamat sa inyong suporta. Ayan, maraming salamat po, Reverend Father Rogie Castellano.